Tinutok ng bata ang laruan sa eroplano at tinamaan ito. Nang magising siya para ikwento sa ina. Siya lang mag-isa. Isang kapitbahay ang pumasok. Mabilis siyang tinulak palabas ng bintana. Tumakbo ka at huwag titigil. Nakatakas siya mula sa away. Paglingon niya, nasusunog na ang bahay nila. Nagtago si Sergey sa gubat. Sumisigaw sa takot. Nanay, nanay, nasaan ako? Nasaan ka, nanay? Nanay, alam niya. Hindi na niya makikita ang kanyang ina. Dapat malakas siya. Uminom ng ulan pag nauuhaw. Kapag gutom, kumain ng prutas. Kapag dumilim, pumulot ng sanga bilang sandata. Huwag kang pumunta dito, may baril ako. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ngunit dumating na ang kinatatakutan niya. 3 mga sundalo ang dumating. Nagtago siya sa isang puno. Pagtingin niya sa taas, isang makamandag na ahas ang umaaligid. Tinakpan ni Sergey ang kanyang bibig. Napatingin sa ahas. Hindi siya gumalaw, dahil kumpara sa mga makamandag na ahas, mas nakakakat ang mga sundalo. Pagkaalis nila, nagpatuloy si Sergey sa paglalakad sa gubat, pero nasira na ang isang sapatos. Walang magawa, ginamit niya ang dahon. Di alam gaano katagal. Di na niya nakayanan. Kinwentuhan niya ang hayop sa tabi. Munting hedgehog, maaari kang tumawag ng isang tao upang iligtas ako. Hindi na ako makatagal. Hindi na ako makatagal. Sa kabutihang palad, nakita ng isang tao si Sergey, at dinala siya pabalik sa camp. Nang makita ng commander ang bata sa bisig ng scout, napuno ng takot ang mga mata niya. Tinawag ba kayo ng hayop para iligtas ako? Napatawa naman ng commander. Hello, ang pangalan ko ay Sergey. Nang tinanong kung nasaan ang magulang, di na nakaya ni Sergey. Sabi ng kapitbahay, nanay. Hinagkan naman siya ng mga sundalo. Ipinadala ng mga sundalo si Sergey sa isang ospital para sa paggamot. Habang nandito, nakilala ni Sergey ang isang maganda at magiliw na nurse na si Katya. Dahil siya ay inosente, lagi siyang kinakausap ng mga sundalo. Sa pagdating niya, ang mga matitigas na uso ng mga sundalo ay biglang uminit. Pati ang masungit na commander, naging malambing din sa kanya. Gustong makita ni Sergey ang baril. Nilabas nga niya. Hinayaan siyang maglaro. Nagdulot ng kaligayahan si Sergey sa lahat. Hiling ni Katya sa commander. Sana hindi umalis si Sergey. Ngunit tumanggi ang commander. Ang mga bata ay hindi kabilang sa frontline. Walang kabilang sa digmaan. Nagpa siya ang commander na paalisin si Sergey. Hindi naman ito umiyak. Sa kabaligtaran, ang commander pa ang nagpigil ng emosyon. Umiwas siya sa mata ni Sergey. Bilang regalo, ibinigay niya ang larwang baril na siya mismo ang gumawa. Niyakap ni Sergey ang commander. Palagi kitang hihintayin. Natatakot akong patayin ka nila. Ang boses ng bata ay patuloy na umaatake sa puso ng commander. Saka lang niya naintindihan. Hindi niya kayang mawalay sa bata. Pag umalis ito, di na napigilan ng commander. Tinanong niya si Sergey, gusto mo bang maging anak ko? Pwede ba? Nang malaman ng lahat na mananatili siya. Tuwang-tuwa ang mga sundalo. Isang sastra ang nagtahi ng mga damit niya. Pagsuot nito, isang matapang na bata ang lumabas. Isang mahusay na sundalo. Kailangan niyang suotin ito. Tinanong si Sergey. Pero halata naman. Binitawan siya ng commander. Suot ang damit na pagsundalo. Ipinakita niya ang damit sa iba. Pero di titigil ang digmaan para sa bata. Pagkatapos ng matinding labanan, natatanto niya kung ganito ito kalupit. Kanina nagbibiruan pa. May mamamatay na sa susunod. Pumasok si Sergey sa tent. Seryoso ang mukha. Inalis ang pagiging inosente. Gagawin ang makakaya. Kinantahan ang lahat. Batang boses kasi. Napaluha ang mga sundalo. Dahil sa emergency. Marami na ring nasusugatan. Kinuha si Sergey ng ama. Gusto niyang pasalamatan ito. Sa hindi inaasahan. Nakita nilang nasira ang panahi. Tinanggal ni Sergey ang sombrero. Mula noon, nais niyang maging mandirigma rin. Hindi lang iyon. Kumilos din siya na parang may edad na. Inaaitan ang sarili. Saludo din sa mga sundalo. Sabi niya, ito ang hitsura ng tunay na lalaki. Sa huli, dumating siya sa kampo ng ama. Hiniling na maging sundalo. Habang nandito, nakatanggap siya ng misyon, magpadala ng sulat sa mga sundalo. Nang makita ng mga sundalo si Sergey, lahat sila ay nagtipon. Dahil ang huling makakakuha ng sulat ay sasayaw. Hindi nagtagal.
Dumating ulit si Sergey dala ang mga sulat. Pero ang sumayaw na sundalo noon, nawala na, tinanggal niya ang sombrero, at nagsaludo sa nawalang sundalo. Malungkot siyang umalis. Sa araw na ito, ginaya ni Sergey ang hitsura ng isang scout at nagpatrolya. Nakatitig siya sa salamin. Mayroong gumagalaw na boots sa haystack. Agad siyang tumakbo. Nag-ulat ng impormasyon. Agad namang pumunta ang commander. Para lambas ito, sinindihan nila ang damo. Gaya ng inaasahan, may 2 German investigator na nakatago. Agad nilang hinuli ang mga ito. Nakita nila ang radyo. Nagulat ang kapitan. Ito kasi ang ginagamit para magbigay ng lokasyon. Kung hindi ito natuklasan ni Sergey, mas malala ang kalalabasan. Hindi naman naging mayabang si Sergey sa nagawa, kung hindi sinabi ng kapitan sa commander. Hindi niya alam na magaling pala ang anak. Ang kalaban na German ay naglunsad ng matinding pag-atake. Mabilis ding nakaiwas si Sergey. Kinaladkad niya ang kahon na puno ng gamot para ibigay sa mga sundalo. Nagpasalamat ang sundalo sa kanya, pero dapat wag nang pumunta. Si Sergey doon. Dapat makinig si Sergey. Umalis ka na agad dito. Sang-ayon. Pagkarating sa headquarters, narinig ni Sergey ang sinabi. Ang mga kagamitan sa cable ay pinasabog ng kalaban. Nag-aalala ang ama. Di siya natakot sa panganib. Sumugod siya sa contact center. Siya ang batang sundalo. 6 na taong gulang pa lamang, siya ay nasa isang misyon. Sumasabog ang mga bomba sa tabi. Kahit na natatakot, di pa rin siya humihinto. Para sa mga kasama, ikokonekta niya ang mga linya ng telepono na pumutok. Nakita ang kasamang naghihingalo. Tinuruan siya paano ay konekta ang linya. Kinabit niya ang mga naputol na linya. Bumalik sa normal ang komunikasyon. Nagbago ang takbo ng digmaan. Malaki ang tulong ni Sergey. Di nagtagal. May sulat mula sa itaas. Kailangang ilipat ang mga tropa sa frontline. Nasa daan pa lang ay inatake na sila. Dumaan sa mga hadlang. Saka lang nakasama ang mga iba. Nakatanggap si Sergey ng misyon mula sa ama. Nagmamadali siyang tumakbo para isagawa ito. Iche-check niya ang mga uniforme at kagamitan. Nang makita nila ang batang sundalo, naging mainit ang pagtanggap nila. Isang kawal din ang lumabas. Binigyan siya ng tsokolate. Natukso siya sa pagkain. Pero pinigilan ni Sergey ang sarili. Gagawin ko muna ang utos ng commander. Kailangan yung pumila para sa inspection. Mabilis na nagtipon ang mga sundalo. Sinuri naman sila ni Sergey. Hindi siya marunong magsulat. Nagpatulong siya sa commander na isulat ang mga pangalan. Binigay niya ang lista sa general. Labis na ipinagmamalaki ng ama ang anak. Tinanong siya kung anong gusto niya. Pero ang gusto niya lang ay ikinahiya naman ng ama niya. Umaasa siyang ikasal ang ama sa nurse na si Kate. Sa hindi inaasahan. Pumayag naman ang general. Noong gabi, pinag-uusapan ng mag-ama ang kasal. Biglang, binomba sila ng mga kalaban. Tumalon si Sergey. Ang commander ay nabagsakan ng mga puno. Gusto niyang iligtas ang ama. Sinubukan niya ang lahat, pero di niya kaya ang puno. Tumawag siya ng mga kasama. Mabuti at nailigtas. Wala na sa panganib ang ama. Napatingin siya sa amang nakahiga. Hindi napigilan ni Sergey na umiyak. Hindi siya natakot sa dugo. Di takot mamatay. Pero takot mawalan ng pamilya. Naawa tuloy ang mga tao kay Sergey. Sa kabayanihang pagganap ni Sergey sa digmaan, binigyan siya ng medalya ng general. Ito ay isang pelikulang halaw sa tunay na kaganapan. Siya ang pinakabatang bayani sa Great Patriotic War. Ang karakter ay halo kay Sergey Aleshkov. Malupit ang digmaan, ngunit kahit ganito, hindi naman nawala ang pagkabata niya. Hindi rin nawala ng pag-asa ang bata. Walang magpapatalo sa digmaan. Gusto lang makamit ang